Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Melinda at nais kong simulan ang kwentong ito sa isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Bilang isang asawa at ina, ang mga taon ng pagiging malayo sa aking pamilya ay puno ng magkahalong saya at lungkot. Dumaan ako sa mga pagsubok sa ibang bansa na walang ibang kasama kundi ang aking mga pangarap para sa amin ng aking asawa, si Ricky, at ang aming anak na si Joanna. Nais ko sanang magtagumpay para sa kanila, maging masaya sila at mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ngunit hindi ko inaasahan na ang pagbabalik ko sa Pilipinas ay magiging kasing dami ng tanong at sakit. Matapos ang isang dekadang pagtatrabaho sa ibang bansa, nagdesisyon akong umuwi upang muling makapiling ang aking pamilya. Gabi ng aking pagdating, ang bawat hakbang ko ay may kabuntot na kaba. Sa loob ng aming bahay, doon ko unang naranasan ang kalituhan ng aking mga nararamdaman. Ang init ng hangin, ang mga pamilyar na tunog ng bahay, at ang pag-asang muling makasama sila ay nagbigay sa akin ng kaunting aliw. Ngunit sa paglapit ko sa pintuan, narinig ko ang hindi ko inaasahang boses. Mabilis ang tibok ng puso ko habang tinutok ko ang mga mata ko sa pintuan. At nang magbukas iyon, isang babaeng hindi ko kilala ang sumalubong sa akin. Iba ang itsura, iba ang aura. Agad akong nagtakda ng mga tanong sa aking isipan. Sino siya? Bakit nandyan siya? At paano nangyari na ang bahay na iniwan ko ay may ibang tao nang tumira? Nagpatuloy ang mga katanungan sa aking isipan. Ngunit wala akong lakas na magtanong agad. Pinipilit kong magpatawad ang aking sarili sa mga nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit may kakaibang kirot na bumabalot sa aking puso. Pumasok ako sa loob at doon ko nakita si Ricky. Nakaupo siya sa sofa, ang mga mata niya ay naguguluhan. Parang may mga bagay siyang hindi alam kung paano sabihin. Ako naman, hindi ko mapigilang magtangka na magpaliwanag, pero hindi ko rin alam kung anong mga salitang gagamitin ko. Habang kami ay nag-uusap, may kakaibang tensyon sa hangin. Ang bawat sagot ni Ricky ay may kalakip na kabiguan. Naramdaman ko ang hindi pagkakaintindihan sa bawat sagot niya. Parang may mga bagay na tinatago. Siya. Ang mga mata ko ay hindi mapakali. Tumingin ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Bakit parang may pader na hindi ko kayang gibain? Ang gabi ay bumagsak ng mabilis at ang hangin sa loob ng bahay ay mas lalo pang umiinit. Ang mga tanong ko ay nanatili sa aking isipan, ngunit may mas matinding alon ng emosyon na bumangon. Isang alon ng sakit at galit, ngunit may kasamang kakaibang init ng pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin. Naramdaman ko ang muling paghahangad sa kanya, kahit na alam kong may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Isang alingaw-ngaw ng aming mga nakaraang gabi ang pumasok sa aking isip. Mga gabi ng init at koneksyon. Ng mga pagsasanay ng katawan na ngayon ay hindi ko matanggap, ngunit hindi ko rin kayang tanggalin ang ating mga alaala. Sa bawat kislap ng ilaw mula sa mga bintana, kami ay nagkatitigan. Nasa isang lugar na puno ng mga hindi nasasabing salita at mga naglalaban-laban na damdamin. Hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. At sa isang saglit, naramdaman ko ang kalakip na init sa aking katawan, ang pagtanggi sa mga emosyong sumabog sa aking puso. Ang gabi ay dumaan na para sa akin nang hindi ko namamalayan.
Habang nakatambay kami sa sala, parang may isang pader na naghiwalay sa amin ni Ricky. Kung tatanungin mo ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Marahil, pareho kaming nagtatago sa isang malaking lihim na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. At habang ako'y nakaupo sa kabila ng kanya, hindi ko maiwasang mapansin ang mga malalim na tingin niyang parang nagsusumbong ng sakit at hinagpis. Tila ba ang mga mata ni Ricky ay nagsasabi ng kwento na hindi kayang iparating ng mga salita. Minsan, ang mga mata ang may pinakamalakas na boses. At yun na nga ang naramdaman ko. Ang init ng katawan ko at ang dilim ng gabi ay nagbigay ng kakaibang presensya sa aming dalawa. May mga pagkakataon na ang bawat galaw niya ay may epekto sa akin. Tulad ng isang alon na hindi kayang pigilan. Habang kami ay nag-uusap, nagsimula akong mag-isip. Nag-isip ako kung bakit ba ako nandyan, kung bakit ako muling nagbalik. Hindi ba't para sa kanya ito? Hindi ba't para sa aming pamilya? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang hirap niyang abutin. Parang may mga pader na gumagapang sa pagitan namin. Hindi ko na maintindihan. May kung anong tila nagbabalik na alingaw-ngaw mula sa mga araw na sanay hindi ko na naaalala, mga gabi ng init na halos magkasama kami na hindi na mababalik pa. Ang kamay ko ay nakapatong sa aking hita. At sa hindi ko namamalayang galaw, nagsimulang mag-ikot ang mga daliri ko sa ibabaw ng aking balat. Dama ko ang init ng aking katawan habang pinagmamasdan ko siya. Hindi ko na kayang magpigil. Ang bawat sulyap ni Ricky ay nag-aalab sa aking katawan. Para bang ang lahat ng emosyon na napuno ng mga taon ay muling nagbalik sa isang kisap mata. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Hanggang ang mga palad ko'y sumasabog na sa mga saloobin na hindi ko kayang ikubli pa. Pumasok sa isipan ko ang mga imahe ng mga panahon na kami ay magkasama pa. Ang mga galak na dulot ng mga simpleng sandali ng magkasama. Para bang isang seryoso na kwento ng pagmamahal na naputol dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. Subalit, sa mga sandaling iyon, parang nararamdaman ko na muling bumabalik ang kilig. Ibinabalik sa akin ni Ricky ang mga alingaw-ngaw ng pagmamahalan na ilang taon ko nang iniwasan. Naramdaman ko na parang may ibang puwersang humihila sa amin. Isang lakas na hindi ko kayang tanggihan. Habang kami ay magkalapit, nagsimula akong mag-isip. Bawat paggalaw ni Ricky ay may kasamang alon ng init sa aking katawan. Hindi ko kayang labanan ang alingaw-ngaw ng aking puso. Ngayon, nararamdaman ko ang damdamin na ilang taon ko nang iniiwasan. Ang katawan ko ay naguutos ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga mata ko ay muling nagtagpo sa kanya. Ang mga tingin na tila may pasensya, ngunit puno ng pagkasabik. Habang kami ay nakatayo roon, ako ay nagdalawang isip, ngunit sa isang saglit, tila napagod na ako sa mga tanong at kalituhan. Ang dilim ng gabi ay nagpapalakas sa aming mga katawan na magkausap sa pamamagitan ng bawat galak at pagkasabik na hindi kayang ipaliwanag. Kung papipiliin ako, sa gabing iyon, gusto kong mawala ang lahat ng takot at kabiguan. Ang bawat hinga ni Ricky ay parang sinasabayan ng ritmo ng aking sariling hininga. Ang malalim na hinga na bumabalot sa aming kalikasan. Ang init ng katawan ko ay dumating sa isang punto kung saan hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat kalabit ng aking katawan ay naglalaman ng isang matinding alon ng emosyon. Pagkamis, pagkahinagpis, at isang pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin. Minsan, sa mga ganitong sandali, hindi na kami nakakapagsalita ng mga salita. Ang mga mata na lang ang naging daan upang iparating ang lahat ng nararamdaman. Ang mga kilig, ang mga takot, at ang mga alingaw-ngaw ng aming nakaraan. Lahat ng iyon ay bumangon muli, ngunit sa gabing iyon,
Natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi na maaaring alisin. Ang araw na iyon ay tila isang bagong simula. Ngunit sa kabila ng liwanag ng araw, may mga anino akong nararamdaman. Bawat hakbang ko, bawat tingin, ay may kasamang kabuntot na alalahanin. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang bagay na tila bumabalik sa aking isipan. Isang pakiramdam ng kalungkutan na hindi ko matanggal. Minsan, naiisip ko kung ang mga ganitong nararamdaman ay natural lang o kung may mga bagay na sadyang dumating sa buhay ko upang baguhin ako. Habang ako'y papalapit sa kanyang tahanan, nararamdaman ko ang kabog ng aking puso. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang magkahalong takot at excitement. Hindi ko alam kung anong klase ng lakas ang nagpapasigla sa aking katawan. Ngunit bawat oras na lumilipas ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay na hindi ko kayang itago. Nasa harap ko siya, at ang mga mata niya ay puno ng tanong. Tila ba alam na niya na may mga bagay na hindi ko kayang itagong mga damdamin. Bumangon siya mula sa kanyang upuan, at habang papalapit siya sa akin, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago ng aming distansya. Para bang may magnet na naghihila sa aming dalawa, isang puwersa na mahirap iwasan. Habang tinitingnan ko siya, nakita ko ang mga mata niyang naglalaman ng kalituhan, isang kalituhan na nagmumula sa pagnanasa na hindi na kayang pigilan. Ang mga kamay ko ay nagsimulang mag-init at ang aking katawan ay tila naglalakbay sa isang hindi inaasahang direksyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Marahil ay may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag o may mga damdamin na hindi kayang itago. Ang kanyang presensya, ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humaplos sa aking balat, ay nagbigay ng kakaibang init sa aking katawan. Bawat paghipo, niya ay may kasamang alingaw-ngaw ng sigaw ng aking puso. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag, ngunit parang ang mundo ko ay lumiliit at sa bawat galaw niya, ang aking katawan ay tila sumusunod. Ang bawat sulyap niya sa aking mga mata ay puno ng tanong at pagnanasa, at sa bawat saglit, naramdaman ko ang bigat ng ating mga damdamin. Tinutukso ako ng aking sariling katawan, at sa bawat haplos na ibinibigay niya, ang hangin ay nagiging mas makapal. Para bang may mga alon na dumadampi sa aking balat, at bawat pagdampi ay nagdudulot ng kuryente na nagpapalakas sa aking mga ugat. Hindi ko alam kung hanggang saan kami dadalhin ng mga damdaming ito. Ngunit sa bawat galaw, alam ko na hindi na namin kayang pigilan ang aming nararamdaman. Nagpatuloy siya sa paglapit sa akin, at ang mga mata ko ay tumutok sa kanyang labi, ang mga labi na minsan ay nagbigay sa akin ng isang matamis na halik. Para bang ang lahat ng ito ay nangyari ng mabilis, at ako'y nawawala sa aking sarili. Ang hininga ko ay bumigat, at habang ang mga kamay ko ay nagsimulang maglakbay, ang mga mata ko ay naglalaman ng tanong na hindi ko kayang sagutin. May mga oras na ang puso ko ay tila kumakabog ng mabilis, at sa bawat paghawak niya sa akin, ang mundo ko ay nagiging mas maliwanag. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang ang mga katahimikan namin ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa mga salita. Ang mga kamay ko ay nagsimula ng kumilos ng kusa, at ang aking katawan ay tila nagsasabing hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang init ng aking katawan ay bumangon at kumalat sa buong katawan ko. At habang ang mga labi ko ay dumampi sa kanyang mga labi, naramdaman ko ang init na nagmula sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung hanggang saan kami dadalhin, ngunit alam ko na sa mga sandaling iyon, wala na kaming magagawa kundi magpatuloy. Habang ang mga hininga namin ay nag-iisa, ang mundo ay nagiging mas makulay, at ang bawat galaw namin ay nagiging isang sayaw ng damdamin at init. Bawat titig, bawat haplos, ay nagiging isang lihim na alam namin lamang. Hindi ko na kayang pigilan pa.
At sa bawat hakbang na ginawa namin, alam ko na ang takot ay unti-unting nawawala. Ang init ng aming mga katawan ay naglalakbay sa isang lugar na hindi ko Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin noong mga oras na yon. Ang bawat galaw, bawat sulyap, at bawat pagdampi ay nagsimula ng magtaglay ng mga damdaming hindi ko na kayang itago. May isang bagay sa hangin na nagpapaalala sa akin na may mga pagkakataon na hindi lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano. Ang mga tingin niyang iyon ay tila mga lihim na nag-aalab at ang bawat saglit ay nagiging isang pangako ng hindi pa nasusubukang kaligayahan. Ang kanyang mga kamay na dati naglalakbay lang sa mga simpleng galaw ay nagsimulang maging mas maingat. Parang may kabuntot na tanong sa bawat pagdampi. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ngunit ang katawan ko ay nagsasabing may isang bagay na umuusbong sa atin na hindi ko kayang kontrolin. Bawat oras na lumilipas, tila ako ay nawawala sa aking sarili. Ang kanyang presensya ay parang naglalaman ng mga pangako. At sa bawat paghawak niya sa akin, naramdaman ko ang pag-agos ng mga damdamin na matagal ko nang itinatago. Habang magkasama kaming nakatayo, ang mga mata ko ay hindi maiwasang magsaliksik sa bawat detalye ng kanyang itsura. Ang mga mata niyang puno ng kalituhan, ang mga labi niyang tila nag-aanyaya, at ang katawan niyang puno ng lakas at init. Bawat sulyap, bawat pagkilos ay nagiging isang dance ng hindi maintindihang emosyon na hindi ko kayang iwaksi. Para bang ang ating mga katawan ay may sariling wika, isang wika na nagmumula sa ating mga damdamin. At sa bawat hakbang, nagiging mas mahirap itong takasan. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang mga tingin namin ay nagsimulang magtaglay ng mga salitang hindi na kayang ipadama sa pamamagitan ng mga simpleng salita. Naramdaman ko ang mga kamay ko na kusang humaplos sa kanyang mga braso. At sa bawat haplos na iyon, isang matamis na kabog ang naramdaman ko sa aking dibdib. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat galaw ko ay hindi na nagtatago ng takot, kundi isang pagnanasa na matagal nang naipon. Bumangon siya mula sa kanyang upuan at sa bawat hakbang na ginawa niya papalapit sa akin, para bang ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang katawan, na tila naglalaman ng misteryo, ay parang hinihila ako patungo sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga mata niyang iyon ay naglalaman ng tanong na hindi ko kayang sagutin, ngunit naramdaman ko ang kanyang pagnanais na magsanib ang aming mga damdamin. Wala nang ibang mahalaga, kundi ang mga sandaling iyon, ang init ng aming mga katawan, ang tanging nararamdaman namin na hindi kayang ipaliwanag ng mga salitang ginagamit ng iba. Habang nagsanib ang aming mga labi, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat pagdampi ng mga labi ay nagbigay sa akin ng isang kasiyahan na matagal ko nang hinahanap. Ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay, at sa bawat galaw na iyon, ang init ng aming mga katawan ay naging isang apoy na hindi kayang patayin. Hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin na naglalakbay sa aking katawan. At sa bawat sandali, mas lalapit kami sa isang bagay na hindi pa nasusubukan. Isang pakiramdam na tila napaka-intense, napaka-big hit. Ang bawat sandali ay naging isang pagsubok na nagbigay sa amin ng pagkakataon na matutunan ang mga lihim ng katawan at puso. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa mga susunod na oras. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam ko na kami ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga hindi nasasabi at hindi na kayang pigilan. Habang ako ay naglalakad palayo mula sa nangyari, ang mga alon ng emosyon ay patuloy na dumadaloy sa aking isipan. Hindi ko na kayang itanggi pa ang mga damdaming sumik sa akin. Ang mga sandaling iyon ay tila isang pangarap na hindi ko alam kung paano ko na ipaliwanag, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon,
naramdaman ko ang isang bagay na nagbukas sa aking puso. Ang pagkilala ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang mga nangyari sa amin ay hindi ko alam kung paano ko dapat pagnilayan. Ngunit sa bawat galaw, bawat reaksyon, at bawat salita, natutunan kong tanggapin ang aking sariling pangangailangan at mga hangarin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng kalayaan, isang kalayaan na hindi ko pa natutuklasan sa aking sarili. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngunit ang damdamin ko para sa kanya ay nagbigay liwanag sa mga parte ng aking buhay na matagal ko nang iniiwasan. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroong mga tanong na patuloy na bumangon. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa akin? Kung natutunan ko na ang aking mga hangarin, paano ko ito dapat yakapin nang hindi nawawala ang sarili kong mga prinsipyo? Sa kanyang mga kamay na minsan ay nagdampi sa aking balat. Naramdaman ko ang init ng isang pangako na hindi ko kayang takasan. Ngunit sa kabila ng pagnanasa, may nararamdaman pa rin akong takot. Takot na baka mawala ang lahat ng ito at hindi ko na siya makita pang muli. Habang ako ay naglalakad pa uwi, ang bawat hakbang ko ay nagsilbing paalala sa akin na may mga pagkakataong hindi natin kayang kontrolin ang ating nararamdaman. Sa bawat pagdaan ng oras, natutunan kong yakapin ang aking sarili, ang lahat ng aspeto ko, kabilang na ang aking mga pangarap at ang mga damdamin kong matagal nang nakatago. Sa kabila ng takot at pagkalito, alam ko na ang mga pagkakaalam na ito ay magdadala sa akin ng bagong pananaw sa sarili ko at sa mga relasyon na hinuhubog ko sa aking paligid. Ang mga sandaling iyon na puno ng init at pagnanasa ay nagbigay sa akin ng pagkakataon upang malaman ang mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit ang mga karanasang ito ay nagsilbing paalala na kahit gaano man kakomplikado ang buhay, may mga pagkakataon na ang mga damdamin natin ay nagiging mga gabay upang matutunan natin ang ating mga sarili at kung paano natin dapat pahalagahan ang ating mga relasyon. Sa lahat ng ito, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagsasama, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa ating pagkatao. Ang bawat hakbang ko patungo sa kanyang mga mata ay nagsilbing isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkakilala sa aking sarili at marahil sa isang landas na magdadala sa amin pareho sa mas magaan na hinaharap. Nang magpatuloy ako sa aking araw-araw na buhay, hindi ko maaalis ang mga alaala ng mga sandaling iyon. Parang isang masilayan mo lang na larawan sa iyong isipan na paulit-ulit bumabalik kahit na gusto mong kalimutan. Pero sa kabila ng mga alalahaning, iyon isang bagay ang hindi ko maiwasang tanggapin. Nagbukas ito ng bagong daan sa aking buhay. Ang bawat hakbang ko ngayon ay tila may bagong kahulugan at ang mga pagninilay sa sarili ay nagsilbing gabay ko sa mga susunod na hakbang. Hindi ko na kayang itanggi ang mga nararamdaman ko kahit na puno ng pagkalito. May isang pakiramdam na naguudyok sa akin na maging tapat sa sarili ko. Natutunan ko na may mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin at may mga pagkakataon na kailangan mong magpatawad sa iba at higit sa lahat sa iyong sarili. Nandiyan ang mga oras na natatanaw ko ang mga mata niya sa aking isipan at mararamdaman ko ang init ng mga sandaling nagdaan. May mga pagkakataon na iniisip ko kung paano ko ba dapat haharapin ang mga nararamdaman ko. Pero sa kabila ng mga tanong, natutunan kong mas maging bukas sa mga posibilidad. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ikahiya. Sa halip, kailangan lang nitong mapagtanto, maproseso, at matutunan. Habang naglalakad ako pa uwi, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Ano nga ba ang hinahanap ko sa buhay ko? Kung minsan, ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin. Pero siguro, ang susi ay hindi ang paghahanap ng sagot,
kundi ang pag-aalaga sa mga nararamdaman at ang pagpapahalaga sa mga pagkakataon na nagpapakita ng tunay na kulay ng iyong pagkatao. Saan man patungo ang landas ko, alam kong may natutunan ako na mas malalim kaysa sa lahat ng akala ko. Hindi ko alam kung anong hinaharap ko, ngunit ang mga nararamdaman ko sa kanya ay nagsilbing isang paalala na may mga sandali sa buhay na hindi mo malilimutan at mas mahalaga, natututo kang tanggapin ang iyong sarili ng buo. Ang bawat hakbang ko ay may bagong aral at ang mga karanasang ito ay maghuhubog sa aking susunod na mga desisyon. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng lakas upang patuloy na maglakbay. Ang pagtanggap sa sarili, sa aking mga emosyon at sa aking mga kahinaan ay nagsilbing daan para makamit ko ang tunay na pag-asa, isang pag-asang makakamtan ko sa tamang panahon. Sa ngayon, iniintindi ko na lamang ang bawat hakbang ko habang natututo akong pahalagahan ang bawat sandali ng buhay, anuman ang mangyari sa hinaharap. Habang ang mga araw ay patuloy na dumadaan, ramdam ko pa rin ang init ng mga sandaling iyon. Hindi ko maipaliwanag, pero sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may isang pakiramdam na nagsasabing may mga bagay na hindi ko kayang kalimutan. Marahil, hindi ko rin talaga gustong kalimutan. Ang mga alaala, bagamat puno ng emosyon, ay nagsilbing mga gabay para sa mga susunod na hakbang ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Pero ang mga alaala ng mga sandaling iyon ay nagbigay daan para mapagtanto ko na may mga karanasan na mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga plano at pangarap ko. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal? Pwede bang ang pagmamahal ay may kasamang sakripisyo? May mga pagkakataon na iniisip ko kung paano ko ba dapat haharapin ang mga nararamdaman ko at kung paano ko matutunang tanggapin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Natutunan kong hindi lahat ng relasyon ay makakamtan ng madali. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang matutong tanggapin ang mga limitasyon ng iyong sarili at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa bawat hakbang, natutunan kong tanggapin ang mga hindi perpektong bahagi ng aking buhay. Sa bawat pagkatalo, may aral akong natutunan. Sa bawat tagumpay, may pagpapahalaga sa bawat sandali ng saya. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may mga pagkakataon na ang nakaraan ay nagsisilbing gabay sa pagpapabuti ng aking hinaharap. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, ngunit ang mga nararamdaman ko ngayon ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng nangyari, may pag-asa pa rin sa aking mga kamay. Ang mga alaala na iyon ay nagsilbing banta at gabay. Nagbigay sila ng takot at saya. Ngunit sa huli, natutunan kong gamitin ang mga iyon upang magpatuloy sa buhay. May mga bagay na mahirap tanggapin, pero natutunan kong yakapin ang mga ito. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa akin. Ngunit natutunan kong patuloy na maglakbay ng may tapang at pag-asa sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng alalahanin at mga tanong, napagtanto ko na ang bawat hakbang ko ay may kahulugan. Bawat araw ay pagkakataon upang baguhin ang aking pananaw at mga desisyon. Nais kong magpatuloy sa buhay na may pag-asa at may pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa aking sarili. Ang landas ko ay hindi pa tapos, at marahil ang susunod na kabanata ay magdadala ng mas maraming aral at oportunidad na maghuhubog sa aking pagkatao. Sa huling bahagi ng kwentong ito, ramdam ko na ang mga hakbang ko ay nagsimula ng magbunga. Hindi ko na kayang itanggi na sa bawat pagkatalo, natututo akong bumangon. At sa bawat tagumpay, natutunan ko rin na mahalaga ang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili ko. Ang mga emosyon na dinala ko mula sa mga karanasang ito ay nagbigay sa akin ng mas matibay na pananaw sa buhay.
Minsan, iniisip ko kung paano ko nahanap ang lakas na magpatuloy. Hindi ko alam kung sa anong punto nagsimula ang pagbabago, pero sigurado ako na ang bawat hakbang na ginawa ko ay may dahilan. Naramdaman ko na, sa kabila ng lahat ng sakit, may mga pagkakataon na kailangan mo lang yakapin ang iyong nararamdaman at magtiwala sa sarili. Hindi ko na rin kayang isantabi ang mga tao na naging bahagi ng kwentong ito. May mga relasyon na dumaan sa aking buhay na may mga aral na mahirap tanggapin. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan ko na bawat relasyon ay may dahilan. Minsan, ang mga relasyon ay dumaan sa ating buhay upang magbigay ng tamang leksyon at magturo sa atin ng mga bagay na mahirap matutunan ng mag-isa. Ngayon, habang tinatanaw ko ang mga alaalang ito, alam ko na hindi ko na kailangang patagilid na magtakda ng mga tanong o maghanap ng kasagutan. Ang bawat kwento at karanasan na ito ay naging bahagi na ng pagkatao ko. At sa bawat pagdaan ng oras, natutunan ko kung paano magpatuloy. Hindi ko na kailangang maghanap ng ibang daan dahil alam ko na ang landas na tinahak ko ay may mga kasaysayan na mas matimbang kaysa sa mga hinaharap. Ang kwentong ito ay isang pagninilay, isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga tanong, may mga pagkakataon na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi sa mga bagay na makakamtan, kundi sa mga bagay na natutunan at napagdaanan. Walang perpektong paglalakbay, ngunit sa bawat hakbang ay natututo tayong maging mas buo, mas matatag. Ang mga alaala na ito, bagamat puno ng emosyon, ay nagsilbing gabay para sa aking mga susunod na hakbang. Alam ko na ang buhay ko ay hindi natatapos dito at may mga bagong pagsubok at tagumpay na naghihintay sa akin. Ang kwentong ito ay hindi katapusan, kundi isang simula ng mas maraming paglalakbay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, iniisip ko kung anong mga leksyon ang natutunan ko at kung paano ko haharapin ang mga bagong hamon sa buhay. Ang mga tagpo, ang mga pagsubok, at ang mga desisyon na nagbigay ng bagong pananaw sa aking pagkatao. Lahat ng ito ay naglatag ng isang mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na dati ay tila malabo o mahirap unawain. Minsan, ang buhay ay parang isang serye ng mga kwento. Puno ng mga twists, mga pagkakataon ng saya at sakit, at mga desisyon na, kahit na mahirap, ay nagdadala ng mga aral na mahirap kalimutan. Pero ang pinakamahalaga ay kung paano natin tinatanggap ang ating mga pagkatalo at tagumpay, at kung paano natin ipinagpapatuloy ang ating landas. Kahit na ang mga alaala ng mga taong dumaan sa buhay ko ay may kasamang sakit, natutunan ko na sila ay bahagi ng mas malawak na kwento. Kwento ng pagtanggap, ng pagpapatawad, at ng pag-usbong mula sa mga karanasan. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng surprises. At sa bawat hakbang, natututo tayong maging mas mabuting tao. At sa ngayon, nakangiti ako. Hindi dahil sa lahat ng mga kwento, kundi dahil sa mga aral na iniwan nila. Ang bawat hakbang na tinahak ko ay nagdala ng mas matibay na pananaw. At sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay hindi kung anong nangyari, kundi kung paano ko tinanggap at pinili ang aking susunod na hakbang. Ang kwento ko ay nagtatapos dito, ngunit ang buhay ko at ang buhay ng bawat isa sa atin ay patuloy na umaabot sa mga bagong pagkakataon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kasirin. Naway napukaw nito ang inyong puso at isipan at sana ay naging gabay sa inyong mga pagninilay. Hanggang sa muli, sama-sama tayong maglakbay sa mga kwento ng buhay. Huwag kalimutan, sa bawat hakbang, may bagong aral na naghihintay.